tayo mag-isip. Sandali lang ho Wala naman daw pong mali siya. Balikan lang ho natin yung video ni Bong Suntay habang nagpapaliwanag siya doon sa Congress. Tingnan natin. Ito yata yan eh. Tingnan natin. Pakinggan. Lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Nangyari. Malayo po doon sa sinasabi. Na imaginary situation, no? Ulitin natin, para mas malinaw, And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Lastly, minsan nandoon ako sa Shangri-La. Yung mga may desire sa loob ko na nag-init talaga. Nag-init talaga eh. Di ba? Ikinukwento niya. Nandoon ako sa Shangri-La. Nakita ko si Ann Curtis. Wala man lang bang pasintabi. Eto, gamitin natin itong example. No? Kunyari ako nandoon sa Shangri-La. Tapos bigla akong nakita si Ann Curtis. Tapos biglang na-imagine ko na ganito, ganyan. Hindi ganun eh. Kinukwento niya kung ano talaga yung nangyari. Imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano. Yun yung dahilan niya. Hindi naman po kasi ako pwedeng kasuhan. No, kasi imagination lang naman po yun. Gusto niya, gamiting halimbawa yon para kumonek doon sa vice-presidente. Ang layo din po nung kay vice-presidente pagpapatay ng tao yun. Di ba? Ibang klase si boss. Tuloy mo, boss, yung pagpapaumanhin. Ayaw natin makasakit with that analogy. Kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was Nakita ko, sinilip ko yung page ni Ann Curtis sa Facebook, mga kababayan. 4 na araw na pong hindi nagpo-post si Ann Curtis. 4 days ago, yung huli kong nakitang post, mga kababayan. 4 days ago. Ano po? So, siguro ayaw niya na lang pansinin. Baka mamaya pag pinansin ko itong si Bong Suntay, umasa pa. Baka mamaya pagka pinansin ko itong si Bong Suntay, kung ano pa, lalo ang ma-imagine. So, wala na lang. Pero yung kapatid mga kababayan, umalma. No? Yung kapatid, sinasabi, kung gusto niya talaga nating maging ligtas yung ating mga ina, anak, mga niece, mga pamangkin, dapat umpisahan yung mga pagrespeto sa babae dito po sa mga leader natin. Dating ko, there was no malice intended at tayo may dispensa sa kanya. Pero, totoo yung it was a fictitious situation na ginawa. Isa lang ang totoo doon. Yung sinabi ko, ang ganda-ganda niya. Dahil talaga naman maganda siya. Now, sandali, nagsinungaling ka doon sa Kongreso? Samantalang kapag may mga iniimbitahan kayo doon at kailangan kapag ka naupo doon with matching panunumpa. Tapos ikaw, magbibigay ka ng mga kasinungalingan. Pero tingin ko yung sinasabi niya, isa lang ang totoo doon, no? Kumbaga, iniiwas na lang ang sarili, mga bossing ulitin ko, I think this proves yung nakakalungkot na sitwasyon dito sa I mentioned, kung yung conclusion naging may malice, hindi yun yung intended ng aking intention ng aking analogy. Naman daw parang medyo may nginig pa ng konti. No? Kasama ng init, may konting nginig pa yata ng konti. Have to say that, sir. Bakit niyo po kailangan sabihin yung analogy ngayon? No, actually, alam mo, biglaan yung analogy na yun dahil di ba pinakita sa video yung kay VP Sara at one of the allegations being used for the impeachment yung desire at saka yung kanyang imagination to inflict harm. Sabi mo, desire and imagination, Wala ka
ka bang ibang ma-imagine o wala ka bang ibang maisip na maihahalin tulad doon? O baka bago ka palang pumunta doon sa kongreso, talagang na-imagine mo na si Ann Curtis. Kasi ganoon o yun eh. No? Yung pagkat paulit-ulit tumatakbo sa utak mo, tapos yun na din yung maibibigay mo example or whatever. Baka lang ho, sir, baka papasok ka pa lang, iniisip mo na si Ann Curtis, kaya nung nandoon ka, yun ang pinakauna mong naging example. Kasi tingin ko naman, sa tanang buhay mo, sa tanda mong yan, madami kang pwedeng maging example ho. Di ba? It's not an impeachable offense. Yung analogy na yun dahil, di ba nung isang araw kasi may kaibigan ako nanood nung pelikula eh. Yun ang unang naisip kong pangalan. Dapat siguro gumamit Oo, ano yun, si Ann Curtis? tayo ng fictitious name or Hindi fictitious yun, sir. Ngayon mo na lang sinasabing fictitious yun. Pero yung una, pagkakaintindi namin, lahat, pati nga yung mga DDSO, nahihiyang ipagtanggol si Boss Pipino. Ay, si Boss Pipino, loko-loko talaga si Chaicher kung ano-ano yung mga inaano mga tinatype Diba? Yun na nga yung sinasabi natin. Baka sa umpisa pa lang, nasa utak niya na si Ann Curtis, mga kababayan, at kaya nung pagdating doon sa kongreso, eto na, yung may mga palitan na ng kuro-kuro, ayun. Yun yung nailagay niyang pangalan, which is, mismong siya, sinasabi niya, the analogy. But yun lang ang naisip ko at that time. But as I mentioned, the intention, let's go back to the intention. There was no malice intended in it. wala naman daw pumali siya. Okay, fine, wala daw humali siya, mga kababayan. Sige, tuloy! Well, sa pagbigay ng analogy, I stand by my Ayos yan! May bagong name ka na sa eleksyon. Dati, Super S. Super S ba yun pa? Ngayon, ang bagong name mo, Super M ka na. Mukhang alam ko ibig sabihin yan Mukhang ang gusto mong ibig sabihin dyan, Dennis, Kamorongan, Super Malibog. Yun na ba ang bagong code name? Pagdating ng eleksyon ni Suntay? my statement that analogy was used to prove that statements are oftentimes taken out of context. Nagsisisi ako na may nasaktan mga kababaihan because that was never the intention ng aking statement. Ayan. Pero wag mo na, sir. Ayan, narinig naman natin mga kababayan. Ang sabi ni Congressman Bong Suntay, Bong Suntay, nagsisisi siya at mayroong mga nasaktang mga kababaihan daw po. Okay? Yun po ang sabi ni Congressman Bong Suntay. No? Pero wag niyo nang sabihin at ipilit na fictitious yun at hindi nangyari yun, ha? Dahil yung pagkaka-deliver nyo, ikinukwento nyo kung ano yung nangyari doon sa pinakamainit na mall, no? Doon sa mall, kung saan naganap na nakita mo si Ann Curtis.